Hello everyone, marahil nakita nyo na yung SK chairman na lalaban sana na bigla-bigla na lang natumba at ito na nga, ikinamatay niya is cardiac arrest. At binasa natin yung mga comment, nakita natin na may mga nagsabi, kanya-kanyang panahon lang yan at mukha namang healthy si SK chairman. Maraming mga kuro-kuro, maraming mga kanya-kanyang opinion na i-enjoy mo lang daw yung buhay at hindi natin alam kung kailan tayo kukunin. Una po sa lahat, kailanman hindi po ginusto ng Diyos na mapahamak tayo, kailanman hindi ginusto ng Diyos na mag-suffer tayo sa napakalalang sakit. Kailanman hindi po niya hinangad ang mga bagay na yan na maghirap tayo at makaranas tayo ng napakalalang sakit karamdaman. Ibinigay niya nga yung yung kaisa-isa niyang buhay, hinubad niya ang pagka-Diyos niya upang mamuhay bilang isang tao at ibigay talaga ang buhay niya para sa sangkatauhan. Pero yung makita natin yung ating mga kababayan na may malalang sakit at mamamatay na lamang ng ganun-ganun, ay never pong ginusto po ng Diyos yan. Ang lagi niyo pong tatandaan ay nakasalalay pa rin po yan sa lifestyle po natin, sa ginagawa po natin sa ating buhay. Kung titingnan niyo pong mabuti, based po sa pag-aaral, napakadami pong mga atleta, merong habang naglalaro ng soccer, nagbabasketball, nagbabike, na talagang they are physically fit. Kung titingnan nyo pong mabuti, talagang mukha silang healthy, ang daming gumagaya ng kanilang lifestyle. Pero lagi nyong tatandaan that every species has their own specific food. Pag mali talaga ang kinakain mo, yung way of eating mo, huwag ka nang magtaka kung bakit marami pa rin na nagsasuffer talaga sa malalang sakit sapagkat tumitingin sila sa mga influencer, tumitingin sila sa kanilang mga lifestyle. Pero maniwala ka man o sa hindi, we are designed to eat meat. Nakadesign talaga ang ating katawan na kumain talaga ng karne. Whether you like it or not, ito po talaga. Pero kung ikaw mismo pipilitin mo na kainin ito, kainin yan, rainbow diet, huwag ka na magtaka. Malamang at sa malamang, isa ka na sa mapapabilang sa mga nagsasuffer sa iba't ibang mga sakit at karamdaman. Kaya kung ikaw ay nakasubaybay, nakakinig ka sa mga seminar ko, at kung ikaw ay bagong member ng aking community, malamang nakinig mo yung aking seminar na lahat ng ipinanganak ng year 20s, swerte na kung nabubuhay ka ngayong 2023. Imagine mo 23 years of age yung namatay. Oh, tama nga ang base sa pag-aaral ay ganun na nga ang nangyayari. Lahat ng ipinanganak ng year 20, swerte na kung mabubuhay ka pa ng ngayong taon na 2023. Kung nabubuhay ka man ngayong 2023, kung buhay ka pa rin na pinanganak ka ng year 20s, mga lamang at sa malamang ay puro toxic na ang katawan natin ng mga pagkain na in the near future ay magsasuffer din tayo. Kung ikaw ay kabataan na may sakit na, huwag ka na magtaka. Pagdating mo ng edad na 30, 40s, mabubuhay ka na rin lang sa maintenance sa gamot. Kaya pag-isipan po nating mabuti, pag-aralan nating mabuti, ano ba yung lifestyle na sinusunod natin, sapagkat karamihan naman ngayon sanggol pa lang luto na sa gamot at yung iba nga napoprolong nga ang buhay, humahaba nga ang buhay dahil sa gamot. We're just fooling ourselves, niloloko lang natin yung ating mga sarili. Kaya pinaka the best, kung gusto mo na maging fit and healthy, kung gusto mo na to prolong yung ating buhay, una magkaroon tayo ng healthy relasyon sa ating Panginoon. Kaya marami nga nagtatanong, ano bang pinagkaiba ng aking community sa ibang mga low carbs group? Unang-una, may Kristo po dito sa ating pong community. Kung ang tao ay nagsasuffer sa napakalalang sakit, isa lang siguro ang masasabi ko dyan.
karamihan kasi ng tao ay spiritually malnourished. Yan. Tama po yung nakikinig po ninyo, spiritually malnourished. Ni isang salita ng Diyos, walang-wala tayo. Kaya nga sabi ng Bible, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos. Kung wala tayong alam na salita ng Diyos, paano tayo magiging healthy? Meron naman, halos kabisado na ang Biblia, pero nagsasuffer pa rin sila sa malalang sakit. Isa lang masasabi ko, mali naman yung lifestyle natin, mali naman yung pagkain natin. Kung gusto po ninyong i-guide po kayo, may magko-coach po sa inyo, i-PM mo lang ako o mag-comment ka lang sa aking mga videos na ina-upload. At mag-usap po tayo, tatawagan ko po kayo saan man panig kayo ng mundo, basta may internet, basta may data, mag-usap po tayo. Kung inayawan ka na ng doktor, malala talaga yung sitwasyon mo, nawawalan ka na ng pag-asa, andito po ang aking community, marami po tayong mga kausap, mga taong gumaling, at willing po ako na paglaanan kayo ng panahon. Always remember, we can live without rice and we cannot live without Christ. God bless.